Ginoo maadaan iyo. Ngan madaman haimo. Pagbasa ti Kanan Santos nga Ebanghelyo sumalakan Mateo. Pagimayawan ikaw, Ginoo. Han pagkabati ni Jesus nga napriso ni Juan, kinatuliya ka Galilea. Waray na iya pagkukuy nga Nazaret kundi nga Capernaum. Aada ini nabuto haligid han lanaw Galilea, hakatulaan han Zabulon o Neftali. Nahinapoy liba si matuman na naging surat ni Isaías nga manaragna nga Nazaret. Galilea ang mga hintil, ang tuna nga Zabulon nga nantuna han Neftali. Aragian ti pagkat tuhadagat at tabukan Jordan. Ang mga tao nga nagukoy ang kasisitman makita hinda nga kapawa. Hayra nga nagukoy hamasirong nga tuna han kamatayon malamra kan kapawa. Pikang hadto, nagdikang ni Jesus in pagwali. Bayain niyo ang iyo mga sala, kay ira nila ang ginhalian ng langit. Samtang nagdalakat ni Jesus sa baybayon ng lanaw ng Galilea, pinkitan niya iduha nga magbukto nga mangirista. Ki Simon nga tinatawag nga Pedro, nga naniya bukto nga ni Andres, nga nagtutunod na nirapukot dito ang lanaw. Nagsiring niya hira, upod ka mo ako, nagtututuan ko kamo pagdakupin mga tao. Ira binayaan kayo na ira mga pukot nga binunyong hirahiya. Nagtipaunan niya, nga hingkitan niya iduha nga magbuktok kira Santiago o Juan ng mga anak ni Zebedeo. Nakatulirahan niya sa kayan upod na may nira nga ni Zebedeo. Nagaandam nila mga pukot. Gintawag nga ni Jesus didadayon, binayaan nira ang sakayan nga nanira amay. Nga binunyong hirakan Jesus. Nagsunoy ni Jesus sa bukos nga Galilea, nga nagtutlo niya dito hanira mga sinagoga. Nagwali han maupay nga sumat ang ginadian, nga nagtambal han magkalain-lain nga mga sakit, nga mga balatian han mga tao. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawan ni Kristo. Lalim pagkalingkod, maupay na agay Mapay man, Padre. kabuktuan, yan ang adlaw at bugos na simbahan. Of course, nagsasaorog kita ang ikatulo na Domingo at katuigan. Ikatulo na Domingo. Ngan para kita, o sumala na tatatiyan nila Ebanghelyo nga ang Ginoo ni Jesus nagdikaman niya, we call this public ministry. And he started it usa ka lugar nga ginatawag nga Galilea. Diba? Katunaan ang Zabulon nga Neftali. Ini nga lugar, Nazaret ang mga kapag-araman, this is associated with poverty. People in the margins. So, yan ang panaton ng mga pulong, mga nasa laylayan ng lipunan. Ito mga pupuli, mga laylayan. There, Jesus started his public ministry. This is, ini pala, nagpapakita aton nga Jesus, who does not wait for the perfect conditions. He started his public ministry in a place nga dili perfecto. Kupri, damo ang mga panginahanglan, diba? Kung siguro kung bagayan lang yung mga informal settlers, squatter, kung naasan pa. Diba? Because God does not wait for the perfect conditions. He enters our real, imperfect places. Pariwa natin tagsa-tagsa na kinabuhi. Sanglit, pinagpatika ni Jesus sa niya public ministry. Ato na batihan nga nagsirin. Amo na inihiyan katumanan at pinpanagda ni Propeta Isaías. Nga mga tao nga nagukoy ha kasisitman
makita ilaw dako nga gabawa. Hayra nga nagukoy na masulong nga tula at kamatayon malamrag at kabawa. Diba? People living in darkness will see a great light. Diba? Normally, usually, anasulay na ato na muna ang kasisigman ano sala. But nowadays, damo nato mga kamutuan nga nagukoy ang kasisigman. Dili lang kasisigman ang sala. The darkness of doubt, discouragement, anxiety, diba? Broken relationships. Nowadays, we hear of so many suffering from mental health issues. This is the darkness that God, Jesus enters into. Ni Jesus din nahadlok ang kasisigman. Nasulod niya ang kasisigman. Nga dito, diri lang lamrag niya ginadara. Lamrag na mayada, kaupod niya paglaon. The hope, the presence of hope. That is why, brothers and sisters, siguro we also have to ask ourselves as we hear ini nga mga pulong ang Ebanghelyo, ano ang mga darkness atong kinabuhi nga nanginginahanglan ang kapawa ng Ginoo. And as Jesus began His public ministry, ato nabatian nga aniya kanunay nga mensahe pagbaya ang mga sala. Kaya ra nila ang ginalian ang langit. Diba? In English we say repentance. The king repents, the kingdom of heaven is at hand. Diba? And repentance, this is not just for those who are sinners. Diba? Repentance does not simply mean to stop sinning. Repentance can mean redirection. Atong ibabalik, i-realign ang atong mga binuhatan, katuhan atong Ginoo. Because we might be impatient, our prayer might have grown cold already, so we need to redirect. Ini nga mga butang, gato sa Diyos. As Jesus begins His public ministry, we hear ini nga mga pulong. Repent, the kingdom of God is at hand. This does not just mean pabayaan natin ang ating mga sala. Of course, basically, that is what repentance is. But repentance can also mean redirection, realignment. So, we need to ask ourselves also, what are the mga butang atong kinabuhi that we need to redirect, that we need to realign with God. And towards the end of the gospel, we heard Jesus calling His first disciples, mga evangelista, two sets of siblings, brothers, Peter and Andrew, James and John. Gitawag ni Jesus, ganira gibayaan ang mga pukot, ang mga sakayan, ang pagkakuhit. Ginibita ka ni Jesus, pagtapon na iya. So they left their nets, everything that might be comfortable with them. And they followed Jesus. The gospel gives us a very important detail. Nasa ginbayaan tayo ang mga pukot pertaining to Peter and Andrew. James and John nasa pinayaan ang sakayan. In English, we say immediately. They left their nets immediately. They followed Jesus. They did not wait for the right time. Pangin diri pa yan na amo. Pangin kinahanglan
puso panera nila mga pupot. Immediately, diha, because they say delayed obedience is disobedience. Diba? Immediately, they followed Jesus. Second, this is a very important reminder for us, no? That we need not to wait for the perfect moment, tamang panahon. Because Jesus is inviting us not just to follow Him, but also to trust in Him. Pagkapot, pagsaring na iya. Saglit kapuntuan, kailan ngay katulong, kagawingguhan, katuligan, amoy niyan mga Panginoong tumahatod. We need to ask ourselves, we said earlier, what are those things that are in darkness sa atong kinabuhi, nga nang hinahanglan ng kapawak kahayag ng Diyos. Ang mga buta na we might need to redirect, to realign back to God. Because Jesus is trusting us to trust Him. Jesus is inviting us rather to trust Him wholeheartedly. Can we stand? Ato nagtutulungan ang atong pagtumo. Salamat po mga Diyos sa mga magkagalaon, magburuhatan lang ito katuna, ang si Kristo ay pagtabanak na natong Ginoo. Ngayon ka lang pagkakaroon ng Espiritu Santo, ginalaki Virgen Maria, ginsakit na sa muti Poncio Pilato, iginay sa krus sa matay ng Ginoo, linusan ng pagkailanman, ay katulong kaanaw na buhiwan, sinakahalangit ka na lingkungan tuwan na may, mabalik na ako pagkukungan mga buhay ng mga patay, natuwag ko sa Espiritu Santo, ang Santa Iglesia Katolika, ang pagkaangitan ng mga santos, ang pagwalaan ng mga sala, ang pagkabuhi at mga lawas, ang kinabuhi nga dayon. Amen. Ighalat tayo na ganito sa Diyos ang aton mga pag-ampo,